Alamin naman natin ang mga iba pang naging kaganapan sa mundo ng international sports scene sa report ni teammate Justin Ilano. Sa basketball, hinirang si San Antonio Spurs big man Victor Wembanyama bilang 2026 NBA Defensive Player of the Year matapos ang isang kamanghamanghang regular season performance. Tuluyan ang nakuha ng French star ang kauna-unahang unanimous Depoy Award sa kasaysayan ng liga matapos ang 101st place votes kung saan nakatunggali nito ang ibang defensive anchors ng liga na sina Oklahoma City Thunder center Chet Holmgren, Detroit Pistons guard Oscar Thompson, kapwa Frances na si Rudy Gobert at Toronto Raptors star Scottie Barnes. Si Wemby rin ang pinakabatang Defensive Player awardee at kauna-unahang Spur na nakakuha nito magmula pa noong 2016 nang maiuwi ito ni Kawhi Leonard. Matatanda ang naging ineligible ang 7'4" Phenom noong nakaraang season nang upuan nito ang 36 regular season games matapos indahin ang deep vein thrombosis sa kanyang kanang balikat. Nagtala ang 22-year-old ng averages to 25 points, 11.5 rebounds, 3.1 assists, 3.1 blocks, at 1 steal para sa 64 total games na nilaroan nito. Sa ngayon, patuloy naman ang magandang season ni Wemby nang pangunahan nito ang Spurs sa postseason para sa kanyang playoff debut, kung saan kasalukuyang hawak nito ang kalamangan kontra sa Portland Trail Blazers sa round 1 ng naturang serye. Sa balitang tennis, umatras sa paglahok sa Madrid Open ang world number 2 na si Carlos Alcaraz at world number 4 na si Novak Djokovic dahil sa mga nararanasang injury. Hindi malalahokan ni Alcaraz ang torneo matapos makaranas ng wrist injury na siya ring dahilan ng kanyang pagliban sa Barcelona Open nitong nakaraang linggo. Samantala, hindi pa muling nakakalaro si Djokovic mula nang huli siyang sumabak sa BNP Paribas Open sa Indian Wells. Nauna na rin niyang ipinagpaliban ang Miami Open dahil sa right shoulder injury at hindi rin sumali sa Monte Carlo Masters. Matatanda ang 3 beses nang nagkampiyon si Djokovic sa Madrid Open. Sa athletics, pinasag ni Kenyan runner John Courier ang matagal ng course record sa Boston Marathon matapos magwagi sa men's race noong Lunes. Nakuha ni Courier ang kanyang ikalawang magkasunod na titulo sa nasabing kompetisyon matapos tapusin ang karera sa oras na 2 hours, 1 minute and 15 seconds. Naging determinado si Courier sa kalagitnaan ng karera nang malampasan niya ang Ethiopian runner na si Melkesha Mengesha sa ika-20 mile mark upang tuluyang kontrolin ang laban. Mag-isa niyang tinakbo ang huling 6 na mile ng karera na nagresulta sa pagbasag sa 15-year record na naitala noong 2011 ng kanyang kababayan na si Geoffrey Mutai na may oras na 2 hours and 3 minutes. Naitala ni Cory ang kanyang huling mile sa bilis na 4 minutes and 26 seconds. Justin Ilano para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.